So hi guys, welcome back again to my YouTube channel again. This is Esteban the Great. Yan. So again, ang topic natin ngayon is all about paano nga ba pumunta dito sa Daraitan, Tanay Rizal. Yung tipong gusto mong mag-ilog pero hinahanap mo itong Daraitan, Tanay Rizal na ito. At isa ito sa mga number 1 na pasyalan dito sa Tanay Rizal, itong Daraitan na ito. So paano nga ba pumunta sa Daraitan, Tanay Rizal? At yun ang i-discuss ko sa inyo one by one. Ipapasyal ko kayo papunta ng Daraitan. So wag na natin masyadong patagalin ba? Let's get it on. So yun, first things first is nandito nga ako ngayon sa Barangay Sampaloc. Itong nakikita nyo na to ay terminal ito ng jeep. Ito yung pinakambabaan at sakayan ng mga pasahero papunta rito sa Sampaloc. Itong nakikita nyo na to na cross intersection na to, ito na yan. Pag kumaliwa ka, papunta ito ng Marilaki. At pag kumanan ka, ito na yung way papunta ng Daraitan, Tanay Rizal. So itong dinadaanan natin na to, baybayin nyo lang ito, diretso na to hanggang Daraitan. Baybayin nyo lang to ng dire-diretso for about 8 to 10 kilometers mula rito sa may pinakang stoplight. Yun yung way niya papunta ng Daraitan River. At syempre, pag nandito ka lang sa lugar na to, from Sampaloc, way papunta ng Daraitan, mapapansin nyo yung kalsada ay talagang napaka-wide and wala nang siyang traffic na magaganap. And ito pa maganda, habang papunta ka ng Daraitan, mapapansin mo yung pinakang weather dito ay palamig na ng palamig. Kasi dito sa area na to, napabalot na tayo ng bundok ng Sierra Madre. Again, ulitin ko, nasa 8 kilometers lang to, more or less. Mula dun sa may pinakang stoplight, papunta sa Daraitan proper. Or yung pagbababaan natin, pababa ng Daraitan. And isa sa pinakang dinarayo rito, isa sa mga madadaanan nyo, itong Regina Rica na ito. Yan, itong way na to papunta ng Regina Rica. And then, pag naubusan naman kayo ng gasolina, yan, meron naman siyang gasoline station kayo madadaanan dito na overlooking view. Tara, pasyalan natin para makita nyo rin. So, ito na kasi yung pinakang view ng hindi natin makita nasa mataas na bahagi. Puro puno pala ito ng mangga. And anyway, pag naubusan na kayo ng gas at papunta kayo ng Daraitan, yan, may gasoline station naman kayong mapupuntahan dito. Siya yung pinakang last gasoline station bago mag-Daraitan. Pag uuwi ako dito papuntang Daraitan, ito yung pinakang favorite kong part kasi ito yung pinakamalamig. Siyempre mapapansin nyo rin pagkatapos nyo rin sa part na yon, yung susunod mong dadaanan is simenteryo naman. Yan. So, luckily, pag tumatakbo ka rito, nasiraan ka, tapos dito ka pa matatapat, napaka-swerte mo talaga. Pero, ang weird, ano? Na may mga nicho, mga butas na. Ayan, ay mga nicho. Oh. Di ba?
Medyo babaguhin ko lang yung statement ko. Parang sa tingin ko, parang sa tingin ko, nasa 5 kilometers lang mula dun sa pinakang stoplight ng Sampaloc. Kasi from here, dito sa kinalalagyan ko, malapit na lang siya. Basta nakita nyo tong signage na to na parang maraming arrow na nakaturo. Yan. Tapos medyo open lot siya, tapos bundok na ng Sierra Madre. Ang susunod na niyan, yan yung pinakamagandang spot. At yun na yung way pababa, papuntang Daraitan. So, mula naman dyan sa pakurbada na yan, ito na yung way papunta or pababa na ng Daraitan. At ito yung isa sa pinakadinarayo ng mga riders dito or even mga car. So, mula naman dyan sa pakurbada na yan, ito na yung way papunta or pababa na ng Daraitan. At ito yung isa sa pinakadinarayo ng mga riders dito or even mga car. Kasi dito sa lugar na to, kung mapapansin nyo, yan, yung bundok na yan na surrounded ng, yung empty area na yan, tapos sunod ay pinakang bundok. Yan ang bundok ng Sierra Madre. Okay? Sa mga hindi pa nakakarating ng Daraitan, ito na yung bundok ng Sierra Madre. Bababa tayo dyan. Marami dito mga riders ang tumitigil para magpa-picture tulad nila. Mga group of riders, souvenir kasi nga ang pinakang pinipicturean yung pinakang nature view which is yung bundok ng Sierra Madre. So tara, baba tayo doon. So mula rito sa view na to, dito na tayo bababa. Papunta na tayo ng Daraitan. Pag nakita nyo itong mga signage na ito na napakarami na yan, Calmara, Tinipak, Tranquillo, Balaytanay, Casa Balario, yan ang way papunta ng Daraitan River. So, for your information, kung inaakala nyong malapit na ito, naglalaro pa ito ng mga 10 kilometers mula rito. Bababa tayo ng bundok. At yun yung ipapakita ko sa inyo. Ang maganda rito sa area na to, or ang maganda sa place na to habang binabaybay mo, marami rito kang madadaanan na very dramatic place. Marami ka rito madadaanan na very dramatic scenery. Next is malilim, surrounded by the trees. Yan. Ang una mo nga palang madadaanan dito is itong Calmara Resort and Restaurant. Yan. Kung mapapansin mo, sa tingin ko overlooking view na resort na siyempre may restaurant, and next to that itong scenery na to, yan, mapuno, kita nyo naman. Siguro kung bababain mo to, maglalaro ka dito ng mga 15 minutes. Depende na lang sa arangkada mo. And syempre guys, by the way, pag bababa kayo rito, always check your brake. Dahil ito ay more on palusong ito. Inawa naman yung dadaanan mo rito. Di ba? Napaka-presko. Malilim. Di ba? So hindi lang yan, marami ka pang dadaanan dito na maganda yung view. Kumbaga hindi ka pa nakakarating sa ilog na-refresh ka na. Kasi nga sa gaganda ng mga dadaanan mo. At ang mahalaga rito, sementado. But more on pababa.
So yan lang yan, baybayin nyo lang itong daan na to, hindi naman kayo maliligaw. Dire-diretso na kayo nito hanggang Daraitan River. Siyempre sa dadaanan nyo rito, may mga community na kayong dadaanan dito na, or we can say barangay. Hindi ko pa alam kung ano-anong pangalan ng barangay, pero marami na ring taong nakatira dito sa Daraitan na ito. And nga pala guys, kung babiyahe kayo rito ng gabi, I can say naman po na safe kayo kahit 9 PM kayo bumiyahe rito, kahit 10 PM. Kahit anong oras is safe naman po kayo. May mga area naman po na with solar na yung pinakang kalsada ay may ilaw naman po. Pero may iba, wala. So safe dahil wala ka namang bangin na dadaanan. Lahat naman ay simentado. Sundan mo lang yung pinakang pathway. So kanina palusong tayo. Ngayon naman puro patirik tayo. Paahon. And isa sa mga maobserba mo rito pag nandito ka na papunta ng Daraitan, may mga campsite dito na bago mag-ilog, katulad nito, campsite ito. Hindi to campsite, parang ano yata to, yung, alam niyo yung mga ano, nasabi lang sa akin yung mga, ang tawag na yung mga gumagamit ng mga pellet gun, airsoft, para mga counter-strike yun, dito nila ginagawa yun sa area na to. Yung may mga obstacle, mga ganon, mga tataguan, tapos nagbabarilan sila. So, dun yun sa area na yun. More on, marami ka pang madadaanan dito na mga hidden resort. But again guys, ulitin ko sa inyo, safe bumiyahe rito kahit gabi. Itong kinalalagyan natin ngayon, medyo nasa mataas na tayong bahagi ng bundok. Kasi kung kanina palusong, pero more on paahon dito naman sa area na to. So the more na umaahon tayo, the more na tumataas yung level na kinalalagyan natin. And nga pala, halimbawa mga riders kayo, nasiraan kayo, or anything na magpapa-maintenance kayo, ito may madadaanan kayo dito motor shop. Okay? So anything na may concern sa motorya, may madadaanan naman kayo. And ito namang area na to, ito more on palusong naman ito, palusong. Dito sa Daraitan, kung hindi ka lulusong, aahon ka. Dalawa lang ang pagpipilian mo. So again, check your brake bago po kayo pumunta dito. Ito guys, yung dadaanan nating susunod, ito na yung pinaka-breathtaking view or scenery. Kasi napakaganda talaga ng view. So ito mga nasa kaliwa nyo na to, mga private property na yan. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo. Pagpababa ka dito, talaga namang napakaganda. Ito.
Tingnan mo naman yung view na yan. Di ba? Napakaganda, oh. Tapos palusong. Tapos sa left side, may isang private property na bahay na siguro mukhang bahay lang yan. Tapos pababa ka ng pababa ng bundok. On my right side, syempre private property rin yan. Binakura na, pero way back before, empty yan. So yun, more on napababa na tayo. Kung motor kang di cambio, okay lang. Meron kang engine brake. Pero sa matic na tulad nito, talaga naman. Lalo rito sa part na to, sobra palusong to. Pero siyempre, dahil kalkulado ko na yung daan, meron dito, meron akong ipapakita sa inyo. Isa ito sa madadaanan nyo pagpapunta kayo ng Daraitan. Itong malalim na area na to na ilog. Na pagdating doon, may parang pinakang drop-off siya na parang bukal na whatsoever. Pero hindi ko pa ito nabababa eh. Pero may hagdanan pababa. At may sinasabing open from 8 a.m. to whatsoever. Pero mukhang maganda ang ilalim nito, lalo dun sa area na yun. So one of these days, papasyalan ko yan. So ayun, mula dito sa kinalalagyan natin, mula dun sa palusong na yon, medyo paahon naman ulit tayo. So sabi ko nga sa inyo, wala kayong option dito kung hindi lulusong or aahon. So ayun, dito sa area na to may mga community. Pag naubusan ka ng gas, may mga nagtitinda rito ng gas na nasa bote-bote, pula or green, mayroon din buko. Dahil pagtapos ng community na yon, ito na naman area. Puro palusong na naman ito. Ito pinakamaganda rito, itong kalsada na to. Talagang dito ka magtatagal. Kung motor ka, kasi rough road. Hindi ka pwedeng magdali-dali, lalo't yung gulong mo kumbaga alanganin na. So kung taga-Daraitan ka, alam ng mga taga rito kung saan sila dumadaan. Halos yung iba sa gilid lang, dito lang. Kasi nandito yung pinakamakinis na area. Yung mga dumadaan sa gitna, ano yan, strangers. Diba? So eto na, dumating ka na ngayon dito sa area na to. Nakikita niya yung kubo na yan. Yan ang unang bayarin. Environmental fee. Which I believe nasa 20 pesos ang isa niyan. Ayan, para may idea kayo. So, pag alam naman nila kung taga rito or hindi. Sa pag tourist, natural, paparahin nila.
then mag-a-ask sila ng payment, which is environmental fee. Okay? So, next is, eto na tayo, sementado na ulit tayo. Left side, it's campsite. Pero hindi pa ako nakapasyal dyan. On my right side, barangay community. Pero habang bumababa kayo rito, papunta kayo ng Daraitan, mapapansin nyo yung weather is palamig na ng palamig. So next nating dadaanan is ito, kampo ng mga sundalo. O, ang next nating dadaanan naman is yung tourism naman. Dito ka magbabayad, per head naman yan. 10 piso isa. Ayan. Morning. Ayan. After mo sa tourism, may madadaanan kang bridge. Yan, itong bridge na to. Ito na yung nagdudugtong sa Daraitan River. Ito ang pinakamahalagang part para hindi kayo maligaw. Di ba sabi ko sa inyo kanina, sundan nyo lang yung trail or yung daanan kasi dadalhin kayo sa Daraitan na nito. Pero medyo may kalituhan yung iba. So para hindi kayo malito, ito yung sasabihin ko. So yan, mula rito, after nyo dun sa bridge na to, malapit na kayo sa Daraitan. Puro mga kabahayan na ito. Dito nagkakatalo at dito maraming naliligaw. Why? Kasi yung iba, dumidiretso. Dumidiretso sila, paakyat dito sa area na to. Which is supposed to be this way to Daraitan. Yun ang sinasabi ito. Ayan, meron naman signage eh. So dito kayo kakanan. Kasi pag umakyat kayo doon, iba naman ang senaryo doon. Ayan, ito na yung way papuntang Daraitan. Siguro mula doon sa kinana, sa pinagkanana natin, mga 1 kilometer na lang. Tapos nandoon ka na sa pinakang ilog. Again, sundan mo na lang tong trail na to kasi yun na yun. Dire-diretso na nito sa ilog na. Ito pa. Pag pumunta kayo rito ng rainy season, ito na ang senaryo. Dito na kayo magpaparada ng sasakyan nyo kung 4 wheels kayo ha. So magbabayad kayo dyan ng 100 overnight. Then, may naghihintay sa inyong tricycle dyan para bababa kayo papunta ng campsite kung saan kayo nakabook. Okay. So again, may 2 parking dito. Isa rin tong area na to. Tayo, magkano parking dito? Pag tagulan? Daytor po 70, overnight 150. Okay. Daytor 70, overnight 150. Itong park. Sa inyo ito, ditong area na to. Dito sa kabilaan eh. Sige po, salamat. So yun, narinig nyo naman. Daytor 70, overnight 150. Dito nyo ipapark yung
ipaparking yung 4 wheels nyo, tapos may tricycle sa inyo naghihintay dyan para ihatid kayo sa kung saan kayong campsite nakabook. Okay po. So eto na po kasi yan, Daraitan River na po ito, ilog na po ito. Kung mapapansin nyo, may left side, marami ng mga signage na nag-o-offer ng kung ano-ano. So this is it. This is Daraitan River. At kung mapapansin nyo noon sa dati kong vlog, very crowded. Ngayon, wala na. Clear na. Konti na lang yung mga kubong natitira. Kasi mag-i-start na yung ating tagulan. Pag nagtagulan, tagbagyo, so hindi advisable na may kubo pa dyan. Dahil tiyak, lili pa rin yan, aano rin yan. Man. So ito ang pinakang first scenario pag pupunta kayo dito. Rough road. Okay? Boss, patambay nga muna. Init na ako. Yung motor mo. Ha? Yung motor mo. Hindi na. Huwag na, baka may parking fee ako dyan. Hindi na, dito lang. Ayun guys, so nandito na nga tayo ngayon sa pinakadaraitan at tambay muna ako dito sa pinakang ilog. Richie, ito na ang Daraitan. Alright. So kung gusto niyo magpunta dito, tinuro ko na sa inyo step by step paano makakarating dito. And for now, dito ko natatapusin tong vlog na to. And again, see you again to my next vlog. This is Esteban the Great. Bye and God bless.